Magandang gabi sa inyo mga guys. Alam nyo, ang hirap ng ginagawa ni Bongbong Marcos kasi noon pa binoto ko na siya. Sabi ko sa sarili ko, makatulong si Bongbong Marcos sa problema ng Pilipinas. Sinama ko sa boto kay dahilan nagkasama sila ni Bibi Sara ng anak ni Tatay Digong. Sana wag naman sana siya magganyan sa atin Vice President, kasi kayo mga congressman dinidiin nyo si Inday Sara. Akala nyo ba manalo kayo ngayong eleksyon na ito? Ginagamit nyo lang yung politika. Huwag naman kayong maganyan. Ako ay naglaki ako doon sa Coronadal City, sa Cotabato. Pero nakikinig lang ako palagi taga-election. Sabi ko, hindi ako boboto kasi hindi ko naman alam kung sino talaga ang pinaka the best na botohin natin na presidente na magiging leader natin dito sa Pilipinas. Kasi yung iniisip ko si noon mga guys, parang ginagawang negosyo yung election, parang ginagawang magkapital yung magtakbo ng mayor, magtakbo ng gobernador, magtakbo ng congressman, magtakbo ng senator, tapos magtakbo ng vice president, magtakbo ng presidente. Parang ginagawa ng negosyo kasi itong yung election, para manalo sila, para makapera sa tao. Kagaya sa akin, ang negosyo ko glass aluminum. Kami naman ang nagbibigay sa inyo ng pera eh. Kami naman ang nagbibigay sa inyo ng sahod eh. Dapat mga guys, dapat isipin naman nila eh. Isipin naman nila yung pagod ng mga negosyante. Yung binibigay natin na pera sa gobyerno. Kung wala tayo ng mga negosyante, bakit makapera ba sila? Makapera ba kayo? Huwag kayong maganyan. Makakaya ang Pilipinas natin, ang Pilipinas eh. Alam mo, sa totoo lang Bongbong Marcos, kahiya-iya talaga sa yung Pilipinas ngayon sa ginawa mo sa amin. Ano yung sabi mo, Bongbong Marcos, anong sabi mo? Yung bigas bigiging 20. Nako, sino naman ang maniwala sa ganyan na 20 pesos magawa mo ang kilo ng bigas, 20 pesos? Ano yan, lukuhan? Huwag kang maganyan. Sinayang mo yung buto ko. Sa totoo lang, nag-umpisa ako nagbuto. Nung nagbuto ako, sir, sabihin kita, nag-edad na ako ng mga ng 34 bago ako nagbuto. Kasi hindi ako sa pumilik dahil nakita ko palagi yung bata pa ako, parang ginagawang negosyo tong election eh. Dapat kayo, Bongbong Marcos, dapat ikaw dapat ang makabawi eh. Ikaw dapat ang makaresolba, ano mo yung matapalan mo yung mga nangyari noon. Nung bata pa ako noon, wala pa ako noon eh, di ba ako napanganak yata yun eh, yung nangyaring mga gulo sa Pilipinas eh. Pero ngayon naranasan ko ngayon, nakita ko ngayon. Sinayang mo sir yung boto ko sa iyo. Sa totoo lang, hindi dapat kita butuhin eh, kasi mabigat talaga sa puso ko yung pagboto ko sa iyo eh. Alam mo sir, mga guys, sa totoo lang,
si Inday Sara, si Bibi Sara, ang laki-laki ng tulong yan sa Davao. Matulungin yan, sa totoo lang, promise. Mamatay pa ako sa harapan nyo. Yung nandun ako sa Davao yung time na yon, yung pagka nagbaha doon sa yung tubig doon sa doon sa may Ikulan at saka Bangkal, doon sa Bangkal mismo si Bibi Sara ang nagsagip sa mga nagtulong sa mga tao doon nga nabahaan ng tubig doon. Hindi yan maarte si Bibi Sara, si Ate Sara. Ang bait-bait ni Ate Sara. Alam nyo mga guys, doon sa Davao, nagmumotor lang yan, nagbabike lang yan minsan maglakad lang nga yan doon sa Davao eh. Kung hindi maganda ang patakaran ng mga Duterte family doon sa Davao, maraming kalaban yan, maraming magpatayin sa kanila. Kaya lang maganda lang talaga ang patakaran nila doon sa Davao, at saka maganda talaga ang palakad nila doon sa Davao. Pasensya na po kayo mga guys, mga sir, mga boss, kasi hindi naman talaga sila na masabi mo na sosyalan, hindi na masabi mo na pinanganak silang mayaman, hindi sila maarte po. Totoo lang mga guys, totoo lang. Sana maniwala kayo. Alam mo, kung Marcos, sinayang mo yung boto ko sa'yo eh. Kahit i-post ko pa yung yung mga tarpaulin ko noon, yung pag-support ko sa iyo, sinayang mo sir eh. Pasensya na po, sinayang mo. Ang arting nyo pala, ang yaman nyo pala. Madi ka tayo asta ti kwa nyo, mayabang kayo. Ano kayo sir? Ang bago-bago nyo pala nag-upo, ang dami-dami. Kung hindi dahilan sa kanila ng mga Duterte family, hindi naman kayo manalo eh. Sa totoo lang, dinikitan si Ate Sara, si Bibi Sara at saka si Tatay Digong. Isipin nyo naman sana sir, hindi naman malibing yung si Tatay Pangulo Marcos kung hindi dahilan sa kanila ni hindi dahilan kay Tatay Digong eh. Makonsensya naman sana kayo sir. Yung ginagawa niyo sir, babalik yun sa inyo. Totoo lang, promise, balik yun sa inyo. Sana sa inyo lang, wag lang sa mga anak nyo sir. Ang ginagawa nyo sir eh, sinisira nyo yung pangalan nyo eh. Sinisira nyo yung pangalan nyo sa mga tao. Totoo lang sir, kami pagod kami para makatulong sa inyo, para manalo kayo sa pag-presidente. Pero anong ginawa nyo? Sinayang yung boto ng tao sir. Sinayang yung boto ng tao. Sana makonsensya man lang kayo sa ginawa nyo. Kung hindi dahilan sa amin sir, hindi kayo manalo. Sana huwag nyo naman sirain. Huwag nyo sirain yung tiwala ng tao sa inyo sir. Tapos sir, pati pulis, sundalo natin, dinadamay nyo sa problema nyo. Kayo ng mga kapulisan, mga kasandaluhan natin, isipin nyo naman sana ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Sino ba nagkapasahod sa inyo? Di ba kami? Kung gusto nyo respetuhin kayo mga pulis at saka mga sundalo, magparespeto kayo. Sino ba nagkapasahod sa inyo? Di ba kami? Ng mga negosyante. Grabe kayo sir. Wala nang kayo ng mga pulis at saka mga sundalo, pag ganyan lang palagi ang desisyon nyo, wala namang respeto sa inyo balang araw. Kayo ha, kami ang nagpapasahod sa inyo, magparespeto kayo ng mga pulis at saka mga sundalo.